Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Sa kabalik lang po natin, it's been 2 araw yata, no? Saturday, Sunday, Friday, and then Saturday, hindi tayo nakagawa ng ating lesson dahil sa mga nangyayari sa buhay. But ngayon, ating pag-uusapan ang 2 Kings chapter 6 verse 8 to 23. This July 10, 2026. Yung background ng story na to, kung saan sa 2 Kings chapter 6 verse 8 hanggang 23, ang pamagat nito ay silang sumasa atin ay higit kaysa sa kanila. Na ay naganap sa panahon ng patuloy na digmaan sa pagitan ng kaharian ng Syria o Aram at ng kaharian ng Israel. So sa panahong ito, si Eliseo, ang propeta ng Panginoon sa Israel. Ang hari ng Syria ay paulit-ulit na nagpaplano ng lihim na pag-atake laban sa Israel. Ngunit sa tuwing may lihim silang plano, ipinapahayag ito ng Panginoon kay Eliseo. Dahil dito, na ipapaalam ni Eliseo ang mga plano ng kaaway sa hari ng Israel, kaya naiiwasan nila ang mga patibong at paglusob. Na ating mababasa sa 2 Kings chapter 6 verse 8 to 10. Nagandaan ko yung story kahit na mabasa natin dito na si Eliseo is siya yung propeta ng Israel at sinasalakay sila ng mga taga-Syria, no? Kung may mga plano yung taga-Syria sa kanila na pagsalakay o patibong, pinapaalam ng Diyos o ng Panginoon kay Eliseo yung plano at pinapaalam ni Eliseo yung plano na yun sa hari ng Israel. Kaya nakakapaghanda sila. Habang binabasa ko yung lesson natin for today, napapaisip ako. Kaya pala, natutulungan tayo dito pumapasok, nasagot yung tanong ko na yung sa aking isip, yung tinatawag na divine intervention. Bakit? Halimbawa sa trabaho natin, sa araw-araw na pamumuhay natin, sa negosyo natin, ano man yung pag-aaral, relasyon. Pag tayo nakatuon sa Diyos, no, tayo ay naglilingkod sa Kanya. Pag yung bang tao may plano na masama sa atin, makakatanggap tayo ng inspirasyon galing sa Diyos. Makakatanggap tayo na mismo yung Diyos yung magpamagitan. No, kaya tinatawag sa divine kasi yung divine nanggagaling sa taas nanggagaling sa ating Ama sa Langit. Na siya mismo yung gagawa at pamamagitan na para iayos yun. Ilalayo niya tayo sa mga taong may masama sa ating balak, no? Ipapag-anin niya yung mga puso ng mga taong galit sa atin at mapoprotektahan tayo. Parang magugulat na lang tayo sa himala ng Diyos na kung saan peaceful ng ating trabaho. Di po ba? Like sa akin, no? Parang na-feel ko parang magaan lang yung trabaho ko sa school, sa trabaho ko. Nararamdaman ko na yung gabay ng Panginoon kasi naglilingkod tayo sa Kanya. Parang sinasabi niya sa akin na habang naglilingkod ka sa akin at tapat ka sa akin, magiging magaan yung trabaho mo. Even though may mga challenges kasi sabi nga sa lesson natin last time, even mga faithful members o faithful saints nakakaranas pa rin ng mga problema sa buhay. Hindi tayo exempted. Kasi pag magpadala yung Diyos ng mga sakuna sa atin, kahit mga membro naapektuhan, kahit mga saints, no, kahit Kristiyano. Pero yung kagandahan nandito yung the way we look at it, no, the way yung ating approach doon sa problema. So doon nakaramdam tayo ng kapahingahan. Dito na nakikita ko how the Lord do the divine intervention sa buhay natin. Tulad ng ginagawa niya kay Eliseo. Pinapaalam niya kay Eliseo na propeta sa Israel yung mga plano ng mga taga-Syria. Kaya nakapaghanda sila at naiwasan yung mga patibong na gagawin ng mga taga-Syria, no? Mga kalaban. Kaya sa buhay natin ganun din, no? Na nalilikawan Ilonggo, no? Anong tawag doon? Ano ba yung likaw sa Ilong? Marami akong term, yung parang instead na doon tayo dadaan, yung parang ililihis tayo para na maging safe tayo, no? O yung mga tao na yon ay tatanggalin ng Diyos sa buhay natin, no? Para maging maayos yung lakad natin, maging matiwasay, maging mapayapa. Yun yung kapangyarihan na binibigay ng Diyos sa atin, no? Kaya sabi ko yung mga time na parang I felt na wala akong ginagawa,
Kaya sabi ko sa sarili ko, it's better to do the lesson sa simbahan, no, para na makatulong ako kahit papaano sa mga nakikinig, either membro man sila o hindi membro na nakikinig sa atin ngayon. Kung makita natin yung kapangyarihan ng Diyos na kanyang sinasabi, ang kanyang mga lihim, sabi nga sa kanyang mga propeta ng mga lingkod. Kaya sa buhay din natin, hindi na may ibig sabihin na pupunta yung propeta sa atin at sasabihin sa atin isa-isa. Kasi napakarami natin, milyon-milyon tayong mga anak ng Diyos. Pamamagitan ng banal na espiritu, siya yung magdidikta. Kaya doon pumapasok yung promonation, di ba, sa layman's term. O sa atin naman, tawag natin dito discernment. Magkakaroon tayo ng discernment na teka, ito yung mga dapat kong gawin, ito yung mga dapat kong talikuran o hindi dapat bigyan pansin. Alam niyo po, yung kwento ng tatlong missionary na babae ay kasi merong trisome na companionship na meron ding companion lang. So nangyari, habang naglalakad daw sila, may nakausap silang parang sanggano na sa mission to nangyari, sanggano na lalaki. Tapos habang nagtuturo sila doon, meron silang kasamang din yung ward missionary sa kanila. Habang nagtuturo daw sila, yung lalaki na sanggano, hindi nila alam kasi, yung parang tahimik lang, tapos parang hindi umiimik. After ng lesson, nakausap, yung kwento is meron sila nakausap, sinabihan sila na bakit yung nagtuturo dyan kasi masamang tao yan, ganun. And nalaman nila na bakit hindi sila ginawa ng masama ng lalaki. Dahil sabi ng lalaki, may kasama silang 3 malalaking lalaki sa likod nila. And sa kahaka ng story is yun do yung mga Trinity fights. Pero hindi nakita ng mga sisters mo, nakita ng tao na yun, na may kasamang malaking tao. Ibig sabihin, kasama natin yung Diyos, kasama natin yung mga anghel, kasama natin yung mga ancestors natin sa mga lakad natin. May posibilidad na habang nandun tayo sa mga kaaway, pwede, para sa akin, insight ko to na hindi tayo nakikita. So that maprotektaran tayo at tayo din habang naglalakad tayo, hindi natin nakikita o napapansin yung mga temptation sa paligid. Kasi God is protecting us in every day of our life. So nakuha po natin, hindi lang propeta yung magsasabi sa atin tulad ni Eliseo, "Oy Dave, Brother Dave, wag mong gawin yan." O Brother Dave, okay na settle na yung problema mo sa trabaho, whatever man dyan. Pag may ganon, ending grateful tayo, nalipitan tayo ng propeta. Pero hindi sa lahat ng oras, Kaya may tinatawag tayong banal na espiritu na siyang gumagabay sa atin. At yung Diyos yung gumagawa ng pamamaraan para masiayos yung buhay natin. Kaya sinasabi ko na habang andito tayo sa paglilingkod sa Diyos, dahan-dahan, inaayos ng Diyos yung mga buhay natin na hindi lang natin nakikita. At sasabihin natin, may problema pero magaan lang sa loob. Pagpapatuloy natin, dahil sa sunod-sunod na kabiguan, inakala ng hari ng Syria na mayroon siyang traidor sa kanyang hukbo. Ngunit sinabi ng kanyang mga lingkod na walang nagtataksil. Ipanaliwanag nila na si Eliseo, ang propeta ng Diyos ng Israel, ay nalalaman maging ang mga salitang binibigkas ng hari sa kanyang sariling silid. Ating mababasa sa 2 Kings chapter 6 verse 12. Pinapakita lang nito na walang lihim na maitatago sa Panginoon. Siya ang nakakaalam ng lahat ng may kapangyarihang ihayag ang kanyang kalooban sa kanyang mga propeta. 'Di ba? Sabi ng hari ng Syria, bakit nakakaalam ng mga Israel yung mga plano natin? Tayo lang naman lang nakakapag-discuss nun. May mga traidor ba dito sa hukbo natin? Sabi ng hari, sabi ng kanyang mga tagasunod. Wala po. Pero meron din silang mga siguro mga tik-tik, or mga kung sano pa ba, mga NBI, mga investigador or mga asset doon sa Israel, at nakuha nila sa idea or sa information na si Eliseo yung nagpapahayag. Ipinaliwanag ng mga ng mga kahukbo niya na si Eliseo, propeta ng Israel, yan yung nagpapahayag ng mga plano natin. Nagtaka yung hari. Kasi sila na naman yung nakakaalam nun. Parang secret. Pero dito natin makikita na wala tayong lihim na imetatago sa Diyos.
At ganun din sa desire ng puso natin. Tulad nga ng one time, na hindi na nag-walking yung taong yun. Nagkaroon kami ng conversation, sabi niya sa akin, sa buhay daw ang kanyang mindset ganito. Pag wala siyang kukunin sa'yo, hindi siya makikipag-usap. Yun yung mindset ng tao, hindi ng mindset ng Diyos. Kasi yung Diyos, di ba, wala siyang pinipili sa atin kasi mga anak niya tayo, mahal niya tayo eh. Tayo din. Wala tayong pinipili sa tao kasi lahat yan, mga divine sons and daughters of God. Di po ba? Lahat tayo ay mahalaga sa mata ng Diyos. Hindi siya pumipili kung mayaman tayo at mahirap, maputi tayo, hindi tayo maputi, sa kulay, sa status, sa edad. He has no respecters of man. Lahat, nirespeto niya tayo. At tayo din, titingnan natin yung ibang tao as human being, as sons and daughters of God. Huwag lang sabi ng tao na yun na hindi daw siya makikipag-usap kung wala siyang kukunin sa tao. Yun yung mindset, hindi lang siya, ng karamihan. Di ba? Yung tao, pag pumupunta sa'yo, ang tawag doon, yung ginagawa nila is they looking for the opportunity kung anong makuha. Pag wala silang makuha, hindi sila mag-waste ng time. Pero bilang mga full-time missionaries, tayo bilang miyembro, iniisip natin na ito, anak to ng Diyos. No? May divine potential to na maging mabuting tao at kanyang mga generations. 'Di ba? So tumitingin tayo, hindi kung anong makuha natin, but kung anong maitulong natin. Handaan natin yung Diyos ay tumitingin sa puso tulad dito. Alam ng Diyos yung desire ng puso natin. Kung ano yung pagtrato natin sa kapwa natin, halimbawa, ito, si sister mayaman to or si brother, kakausapin ko, baka ito na yung chance ko para yumaman, no? Ito mahirap, hindi ko nakakausapin, wala akong mapapala dyan. Pag ganyan yung desire ng puso natin, alam ng Diyos yung desire ng puso natin. Pag ginagawa natin yan sa iba, gagawin din natin sa Diyos yan. Diba? Yun natutunan ko sa aking isang katrabaho. Sabi niya, kung ginagawa ng tao sa iba, malaking posibilidad na gagawin din niya sa iyo. Halimbawa, mayroon kang kaibigan, yung ginagawa niya is nagbabantay siya ng mga ibang tao o mga chismosa o marites. Pag ganun yung ginagawa niya, don't expect na hindi niya gagawin yun sa'yo. Diba? Kasi yun yung naging kaugalian niya eh. Ibig sabihin, kung traidor siya sa iba, magiging traidor din siya sa iyo. So, ganun din yun sa Diyos. If yung tao na yun, may motibo lang siya, kung may kukunin siya sa tao, yun na yung lalapitan niya, yun yung bibigyan ng kabutihan. May posibilidad din yan, yun yung gagawin niya sa Diyos eh. Kaya kailangan, bantayan natin yung ating desire ng puso natin. Kasi, alam ng Diyos yung nararamdaman, alam ng Diyos yung kung ano yung nasa puso natin. Kaya mahalaga po na alamin natin, no? Maging vigilant tayo. Sabi nga ng Diyos, sabi ng Diyos na guard natin yung ating heart. No, sa pagpapatuloy, nagpadala ang hari ng Syria ng malaking hukbo upang dakpin si Eliseo sa lungsod ng Dutan. Nang makita ng batang lingkod ni Eliseo ang hukbo na nakapaligid sa lungsod, siya ay natakot at nawala ng pag-asa. Sa kanyang paningin, tiyak na matatalo sila dahil sila ay kakaunti lamang. Ngunit nakita ni Eliseo ang isang katotohanan ang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Nanalangin siya na buksan ng Panginoon ang espiritual na paningin ng kanyang lingkod. Nang buksan ng Diyos ang kanyang mga mata, nakita niya ang buong bundok na puno ng mga kabayo at mga karwahing apoy. Ang hukbo ng langit na ipinadala ng Panginoon upang protektahan sila. 2 Kings chapter 6 verse 17. So sa story na to, dahil yun ang nangyari, sige so alam nyo pala yung binabalak namin, so nag-full force sila. Atakihin na natin, takpin natin si Eliseo kasi siya yung hadlang sa mga plano nila. At yung batang lingkod ni Eliseo, nakita niya, yung parang matatalo na tayo kasi konti lang sila. Pero nang nanalangin si Eliseo at binuksan ng mata ng ordinaryong mata, nakita yung mga hukbo sa bundok na napakarami. Hindi lang ito ordinaryong hukbo, this is celestial beings. No, ito yung mga anghel at mga warriors ng Diyos. Na isang matatapos na yung lahat ng Syria.
So dito makikita natin mga kapatid, do we have the spiritual eyes to see? No, minsan natatakot tayo sa mundo, 'di ba? Nagiging uncomfortable tayo sa mundo. Magsabi nating takot, yung bang nakita natin yung mga taong to, parang na-feel natin mas mataas sila sa atin. Ganun yun eh. Parang overwhelming yung feel. Hindi yun overwhelming. Ano ba yung tawag doon? Parang nagkakaroon ka ng hiya pag nakikita mo yung mga taong matataas, mayayaman. Pero pag alam mo yung worst mo, alam mo na anak ka ng Diyos, alam mo na naglilingkod ka sa Kanya, mas mapalad ka pa nga kasi naglilingkod ka compare sa mga taong yun. Or either sila naglilingkod and then maganda, pero pag hindi, literally they are in the world. At ikaw, na naglilingkod sa Diyos, don't feel na mababa ka sa kanila, mas mataas ka sa kanila. Tulad ng sinabi ni Eliseo, no? Tingnan mo yung hukbo ng Diyos. 'Di ba? Ikaw yung naglilingkod, bakit ka nahihiya? Kung mayroon tayong mata na nakikita, mas malaki yung ginagampanan nating papel. Kasi binibigay natin yung ating buhay, ang ating talento, ang ating skills, ating pera, ang lahat-lahat para sa paglilingkod sa Diyos. Bakit ka matatakot sa mundo? Bakit tayo matatakot sa mundo? Kailangan natin buksan yung ating mata para makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. May isang tao lang dapat nating katakutan. Yun yung Diyos. Isang correction sa sinabi ko, baka ma-misquote, no? Isang nilalang, kasi pag tao, literal tao yung pagtingin, no? Pag nilalang, pwedeng Diyos, no? If that's the right term. Isang nilalang lang yung kailangan natin katakutan. Yun yung ating Diyos na lumikha ng lahat. No? Huwag tayong matakot sa tao. Kaya sinasabi ko tayo, kasi ako din. Minsan na may term dun eh, yung parang yung feeling mo na mataas siya, na mababa ka lang. May mga ganun tayong episode sa buhay natin. Kasi lalo na Pilipino tayo. Na-train since bata. Hindi man na-train na-educate tayo. Since bata pa tayo, yung pag may mga matataas na tao, kailangan tayo magbigay ng galang. Kailangan tayo magbigay ng respeto. Kailangan nating bigyan ng yung parang isipin natin na mataas sila. Pero hindi yon yung gawain ng Diyos. Yung respeto, ini-earn yun, din binibigay bigla. Di ba yung pagmamahal, di bigla, uy, mataas na tao to, mataas yung katungkulan niya. Sige, respeto tayo. Naalala ko noon, nang kami, yung aming sudan, o ulam namin sa bahay, is yung mga simple lang. Of course, pinapakain din kami. Pero, one time, nag-invite yung aking tiyahin sa bahay niya para magpakain or sa bahay namin. Alam niyo po yung nangyari? Yung bang grabe yung handaan, yung mga seafoods, alam niyo yun? Yung talagang ganda ng pagka-prepare ng pagkain. Kasi daw pupunta si doktor, pupunta si engineer, pupunta yung mga mataas na may makatungkulan sa lipunan. Hindi naman namin kilala yun. Parang wala namang ambag. The reason lang, para ma-please. Para makita na ma-please yung tao, which is hindi yung gawain ng Diyos. Diba? Kaya sa story na to, pinapakita na it's not the way of God. It's the way of man. No, kasi tayo pantay-pantay lang. Kinaibahan lang is nakakaangat yung iba. Alam niyo po yun, ito po para po na mas mapaliwanagan tayo. Tingnan niyo po yung mga miyembro ng simbahan, particularly. Ang yayaman nila. Meron tayong mga doon tayo papunta, either you like it or not. Sabi ng pangako ng Diyos sa atin sa Doctrine and Covenants, no? Second to third generation, talagang pag maging faithful lang, talagang yayaman. Hindi na mapapigilan yun. Nakasaad na yun at nakikita ko rin sa buhay ko. Di ba? Makita natin yung mga second generation, yung bakit mga first generation na pinagpala ng Diyos. Saan sila? Andun sila sa templo. Umaattend ng session, nagiging temple worker. Bakit? Self-reliance. The more we are blessed by God, the more na pinapaunlad tayo ng Diyos sa mundo, the more tayo naglilingkod. That's the good thing that we have being a member of the church. At yun ang dapat pasalamatan natin. Hinuhubog tayo sa tamang ebanghelyo, sa tamang doktrina, at sa tamang kultura.
Hindi yung the more tayong yumayaman, the more tayong umaalis sa simbahan. Pero dito, the more tayong yumayaman, the more natin ginagamit sa simbahan. That's a good thing. Kasi pantay-pantay tayo eh. Tawagan natin, brother. Kahit mayaman ka or mahirap ka, tawagan natin, brother. Iisa lang tayo. Sa upuan natin, walang special na upuan na o lahat ng mayaman sa harapan. Lahat ng mahirap sa likod. Lahat ay nakakatanggap ng aircon sa loob ng simbahan. Di ba? Walang special sa atin. Kasi nga pantay-pantay tayo. Kaya gusto yung Diyos na ganun. No? Sabi nga ni Eliseo, binuksan niya yung ordinaryong mata ng kanyang alipin o kanyang tagasunod. At nakita niya yung hukbo ng Panginoon na napakarami. Mga kabayo at mga karwahing apoy. Imagine natin that. Na handang destroy ang mga taga-Syria. No? So dito na makikita na ganun ka-powerful yung ating Ama sa Langit. Kaya bilang divine sons and daughters of God, huwag tayong mahiya. Kasi yung freedom ay freely given by God to us. Yung free will natin. Huwag natin hayaan na kunin ng ibang tao yung free will na yon. Ako po, to be honest, ako yung nagpapasalamat kapag gumagawa po ako ng Come Follow Me na lesson, pagtuturo ng ganito, pagbabahagi. Kasi ako din, nare-remind ako sa divine potential ko, ay divine duty ko bilang servant, no, tagalingkod ng ating Diyos. So pagkatapos nito, pinabulag ng Panginoon ang hukbo ng Syria. Sa halip na ipapatay sila, dinala sila ni Eliseo sa Samaria at nang maibalik ang kanilang paningin, sinabi ni Eliseo sa hari ng Israel na huwag silang patayin. Sa halip, pakainin sila at pauwiin ng mapayapa. Dahil sa kabutihang iyon, tumigil muna ang mga paglusob ng Syria sa Israel. Na ating mababasa sa 2 Kings chapter 6 verse 18 to 23. Kung makita natin, kayang, di ba? Kayang lusubin, yun yung term doon, lusubin ng Panginoon yung mga kalaban, pero hindi hinayaan ng Diyos. Kasi nga, hinayaan niya na magbago tayo. Kaya si Eliseo, nabulag yung mga militar, sundalo ng mga taga Samaria. Na nabulag sila, hukbo ng Syria. Dito ay dinala sila ni Eliseo sa Samaria at pinakain at sinabihan niya yung hari ng Israel na huwag silang saktan. After nun, pinauwi sila na mapayapa. Kaya doon nagkaroon ng walang paglusob na nangyari. No, ibig sabihin nun, if makuha pa lang natin sa peace, sa magandang pag-uusap, wag nating anong tawag doon, wag nating hayaan na humantong sa away, patayan. Kasi alam niyo yung anong tawag, yung balos o yung revenge, o makakapatay ka, hindi yung kapatid niya papatayin naman. Magpapatayin yung isang pamilya, di ba? Kasi habang may nabubuhay sa pamilya at magre-revenge unless magbago yung kanyang pananaw. So dito, pinutol yun ni Eliseo. Kung pwede pa lang magkaroon ng kapayapaan, pinakain niya yung kalaban at pinauwi. Na, I don't know kung makakayang gawin yun ng mga taga-Syria sa Israel. Kung pagpalagay natin, mag-turn yung table, yung Israel yung pumasok sa Syria at yun yung nangyari. Do we think na hayaan ng Syria yon? But still, natin alam. No? Pero ang point dito, sa side ni Eliseo, nagpakita siya ng kapayapaan. Kasi hindi madadala sa dahas eh. Sabi ko nga, kaya ng Diyos na kahit mga ilang libo o batalyon ng mga sundalo galing sa langit. Kaya niyang lipulin, pero hindi niya ginawa yon. Kasi nga, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Pag-asang magbago. Di ba? Let's make this world a better place for you and me, sabi nga. So, ang kabanatang ito ay nagtuturo na tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng hukbo o sa kapangyarihan ng tao, kundi sa presensya ng Diyos. Kapag ang Panginoon ang dating kakampi, wala tayong dapat ikatakot. My dear brothers and sisters, napakaganda, no? Pagkakampi natin yung Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Pag naglilingkod tayo sa Kanya, He will make sure na maging maganda yung buhay na. Hindi naman biglaan or wala nang problema. Andun pa rin, pero magaan. Tinutulungan tayo maging matured. Tinutulungan tayo paano harapin yung mga problema. Tinutulungan tayo ng Diyos paano maging malakas.
Tinutulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng kapayapaan sa ating loob. Yun, yung hindi pwedeng ibigay ng mundo. Alam niyo po, napakaganda if control natin yung sitwasyon, pamamagitan at pagmamahal ng Diyos. 'Di ba? Kasi kanina, pumunta ako sa school, sa trabaho, na-open ko yung messenger, biglang sumama yung pakiramdam ko. Kasi ngayon parang, pag nagtatrabaho kasi halimbawa sa mga government, o sa amin particularly, yung parang pabantayan mo yung cellphone mo, baka ako na yung may message nito, baka may parte na ako. Hindi kasi, yung parang hindi siya, kasi sobrang rami, at I don't know kung ano yung organizations na meron, nasa stress, di ba? Kasi babantayan mo, hindi mo control eh. Maya-maya nito, nagdi-discuss ka ng klase mo. Tapos biglang, ay ako na pala to, may gagawin pala ako, tawag pala ako dun. Nagkaklase ka, no, whatsoever. Unlike sa church natin, okay, may gagawin tayong ganito. After pag-uusap, napakadali na lang pag-uusap eh. Wala nang maraming di ba? Napakaganda po ng programa, napakaganda po, napaka-solid. Ika nga ng ating organisasyon, yung ating sistema ng ating simbahan. Kaya dito ko na sabi ko, God, please help me, no? Na I know na nilagay mo ako dito, sabi ko sa kanya, kasi may purpose ka. And hindi ko pa lubos na makita, but I know someday marirealize ko yan. No, but help me na makasurvive, help me na makaahon while I'm preparing myself, sabi ko. Kasi meron tayong free will eh. Pero kailangan natin tulad sa nangyari sa kwento, na isipin din natin ang magiging consequence pag tayo'y mag-change ng course, no? Pag sinabing mag-change ng course o mag-ibang daan, halimbawa, ito yung daan na nilalakaran mo, sabi mo napaka-bumpy na, marami ng mga challenges, and you want to change course. Gusto mong dumaan sa kaliwa o kanan, pero magaganda yan. Isipin muna natin yung consequence, isipin natin kung maganda ba yung ating daan, kasi baka ibang daan yung nalakaran natin. So, let's put it in a real world scenario. Like sa akin, ito yung daan yung nalakaran ko ngayon. Nagtatrabaho ako sa government. Maganda naman kasi meron tayong insurance someday. Okay naman yung sweldo, in spite na may mga challenges na dumarating. Pero pag sasabihin ko na mag-change ako ng course, o mag-change ako ng like I will go into business, or maghanap ako ng ibang mga trabaho na mas hindi masyadong stressful tulad nito, so isipin ko muna, dapat kong ipanalangin yon, dapat na hindi ako pabugso-bugso ng damdamin, ika nga, na kung gusto mo lang, go ka. Kasi pag hindi nag-work yon, baka hindi na ako makabalik sa ganito. Baka sasabihin ko, bakit ako umalis doon? Napakaganda ng trabaho. Kaya napaka-importante na buo yung ating pasya, buo yung ating isip, buo yung ating loob, at nakapagplano tayo. Kasi pag umalis na ako dito, talagang tuloy-tuloy na yun. Walang regret, but full of learnings, full of hope, 'di ba? At full of happiness, na panibagong adventure, at mas mas madali kong, hindi naman madali, pero ma-achieve ko yung goal ko sa tamang oras. No, yun siya. Tulad ng sabi ko ng kaibigan ko sa akin. Sabi niya sa akin, ito yung goal mo sa buhay. 'Di ba? Magkaroon ka ng bahay, lupa, sasakyan, may savings. Ang tanong, yung trabaho mo na yan, yun ba yung makapagbibigay sa'yo na ma-achieve mo yung goal? Napakaganda ng ng parang senaryo na binigay sa atin. O kailangan mong lumipat sa ibang mga trabaho, plano, like negosyo, whatsoever, para ma-achieve mo yung goal na to. Handaan natin, kung ito yung goal natin, kailangan naka-align yan yung mga ginagawa natin sa araw-araw. 'Di ba? Kasi pag hindi naka-align yan, parang 20 years, 30 years ng ating life, parang sabihin natin, parang damgo na lang or dream na lang yung ating pangarap. The reason why na hindi natin na-achieve, kasi yung ating pangarap, malaki, yung ating ginagawa, maliit lang, hindi niya kayang i-achieve. Dapat may gawin tayo para ma-achieve yun. Yun isa sa mga sikreto sa buhay para maging successful tayo. 'Di ba? Yung parang, yung kailangan mong puunin ang time. Ito ay maging kalaban mo, kaaway natin. Isang balde. Okay? Tapos nagbobomba ka ng poso. Napakaliit
ng kanyang labas ng ano. Kailangan mo matapos yung within 15 minutes. Kalating oras na, isang oras na, hindi pa napupuno yung balde. Of course, sa huli, mapupuno siya, pero it took you ilang oras bago mapuno. Pagod na pagod ka na. And then, naisip mo, what if doon ako sa kabilang poso? Kasi mas malakas doon, within 15 minutes or 10, tapos na ako mag-igib. Nakuha po natin, my dear brothers and sisters. No, sometimes, yung isa sa iba sa atin, nakaka-feel ng pity, no, ng kalungkutan sa sarili dahil isip nila 20 years, 30 years na. Bakit walang progress sa life ko? Tingnan din natin, ang current situation ba natin, ma-achieve na yung goal natin sa buhay? Or may kailangan taning gawin? Basically, ganito na lang. Nag-i-income ka ng 10,000 a month. Tapos, bayarin and everything, gusto mong maghulugan ng bahay. Paano ka makakahulog ng bahay at lupa? Kasi natitira sa'yo, wala, negative pa. Nakuha po natin. So, if hindi natin ma-change yung ating sarili, hindi natin ma-change yung goal natin sa buhay. No, tulad din dito sa ating pinag-usapan, na kailangan meron tayong goal para ma-achieve yun. Tulad nila ni Eliseo. Ngayon, yung objective ko ngayon, yung goal ko ngayon is makagawa ako ng Come Follow Me na lesson. Kaya nagbabahagi ako. So alam ko yung objective ko. Alam ni Eliseo yung objective niya. Hindi siya para pumatay, kundi para magkaroon ng kapayapaan. Kaya ang ginawa niya, instead patay niya yung mga hukbo ng mga taga-Syria, pinakain niya pa. At after nun, pinabalik sa lugar nila. Kaya nagkaroon ng kapayapaan o walang away, walang gyera. So my dear brothers and sisters, dapat huwag tayong matakot sapagkat silang sumasa atin na higit kaysa sa kanilang sumasa kanila. Ibig sabihin yung sumasa atin yung Diyos, masigit yun kaysa sa ukbo ng kung sino man yan. Kaya napakahalaga po yung tiwala natin sa Diyos araw-araw. Yung pagtatrabaho natin sa Kanya, yung paglilingkod natin sa Kanya, napakaganda po sa feelings, napakaganda po sa sarili na makita natin, naging parte ako. No? Maraming mga membro, yung mga youth, yung pag-encourage natin sa kanila na mag-serve sa full-time missions. Kasi yun lang yung, isa yun sa mga way para maging matured sila, maging ready sila sa tatahakin nilang buhay. Diba? So, kanya-kanya tayo. Hanapin natin yung ating objective sa buhay. Ano ba yung goal ko sa buhay? Habang may ginagawa ka everyday, ano ba yung gusto kong ma-achieve na goal sa buhay? Like sa akin, after kong magawa ng Come Follow Me na to, magla-lunch ako. After kong mag-lunch, pupunta na ako ng school. After 2:30, uwi na ako sa bahay. Nung magpapahinga ako konti kasi 5 o'clock in the afternoon, ay mag-walking ako or jogging. So, parang mayroon akong goal every time to time. Kaya sabi ko, bakante ako ng 2:30 to 5. Ano kayang pwedeng gawin na mas maganda o mas maganda pang gawin, di ba? So dito din, ang Panginoon ay dinadalangin ko na iyong buksan ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. At nakita niya ang bundok na puno ng kabayo at mga karwaheng apoy sa palibot ni Eliseo. No, sa 2 Kings chapter 6 verse 17, mas makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay, no? So, ang kwento ni Eliseo nagtuturo na ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Hindi lahat po nakikita natin. Limited yung ating kakayahan, limited yung ating kilos. Okay naman yung kilos natin, pero 'di ba, limitado. Merong utak natin, may mga bagay hindi natin naintindihan. Pero yung Diyos walang limit sa Kanya. Posibleng lahat ng bagay sa Kanya. Kaya, dito pinapakita na hindi natin kaya. That is why meron tayong God na siya yung magpupuno ng hindi natin kaya. He will make a way, make ways para maging magaan, maging matiwasay, at maging masaya yung buhay natin. Alam ko po na mahal tayo ng Diyos. Tulad na po nangyayari kina Eliseo na ginabayan sila ng Diyos, yung buong Israel. Hindi tayo pababayaan. Alam ko na mahal niya tayo. He will make things, worst day na magiging best day of our life. Yung worst week magiging best week ng buhay natin. Ay naniniwala po ako doon that God will protect us, will guide us, give us comfort, and the divine intervention na maging masaya, mapayapa, at kayang-kaya lang yung mga nangyayari sa atin. My dear brothers and sisters, I leave this in the name of Jesus Christ. Amen.